King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 769. Pagsubok sa kakayahan. Ang unang tatlong antas ng Golden Kun Sacred Lightning Body ay nauugnay sa mga hanay ng True Spirit Realm. Kaka-rating lang ni Zhao Feng sa peak second level at maaari na ngayong kalabanan ang True Mystic rank sa kanyang pisikal na lakas mag-isa. Kung maabot niya ang ikatlong antas, maaari niyang patayin ang True Lord rank sa kanyang katawan lamang, at siya ay walang kapantay laban sa mga nasa ilalim ng Origin Core Realm. Gayunpaman, ang unang tatlong antas ay ang pundasyon lamang ng Sacred Lightning Body. Ang aking life force at katawan ay hindi sapat na malakas kung hindi ay maaari akong pumasok sa Ancient Dream Realm at makakalap ng mas maraming mapagkukunan. Isang plano ang lumitaw sa isip ni Zhao Feng, ngunit ang mga mapagkukunang kailangan para sa pagpapalakas ng katawan ay lumampas sa kanyang orihinal na pagtatantya. Ang halaga ng mga mapagkukunan na kailangan upang linangin ang Golden Kun Sacred Lightning Body at 5 Elemental Wind Lightning Technique sa parehong oras ay napakalaki, at nahulaan ni Zhao Feng na, kung hindi siya makakapasok sa Ancient Dream Realm sa lalong madaling panahon, haharap siya sa isang krisis sa mapagkukunan kapag siya ay nasa Great Origin Core Realm. Bukod doon, ang pagbawi ng kanyang kaluluwa ay mangangailangan din ng mga bihirang bagay. Tanging kapag ang kanyang lakas kaluluwa ay bumalik sa antas ng Void God Realm ay muling Magi gising ang kanyang Emperor Intent. Wala siyang maraming bagay na makakabawi sa kanyang kaluluwa. Mga mapagkukunan. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Feng habang nagsimula siyang mag-isip. Sa wakas ay naunawaan niya kung bakit gusto ng batang demigod ang mga mapagkukunan. Siyempre, kung hindi siya gagamit ng anumang mapagkukunan at naglilinang lamang sa kanyang sarili, maaari siyang bumalik sa kanyang pinakamataas sa loob ng 12 taon, ngunit ayaw ni Zhao Feng na maghintay ng ganoon katagal. Kailangan kong maging hari sa loob ng 3 taon. Kumikislap ang mga mata ni Zhao Feng nang makaisip siya kung paano kumita ng pera. Una, kaya niyang paamuhin ang mga hayop. Kung may ilang mas bihirang mga hayop tulad ng Yinming Bird, siya ay gumugulong sa pera. Ikalawa, paglabas upang tuklasin ang ilang mga guho at mga lihim na kaharian upang makahanap ng mga sinaunang kayamanan. Ikatlo, kumpletong mga misyon para sa angkan. Ang mas komplikadong mga misyon ay may masaganang gantimpala, at ang mga puntos ng kontribusyon ay maaaring ipagpalat para sa mahalagang mga mapagkukunan. Ang una at ikatlong pamamaraan ay medyo mas ligtas at may mas matatag na kita habang ang pangalawang paraan ay mas mapanganib. Tulad ng iniisip ni Zhao Feng. Zhao Feng. Isang dumadagandong na boses ang tumunog mula sa labas at dumiretso sa kanyang protective array. Lumabas si Zhao Feng ng silid at nalaman na may regulator na naka-purple robe sa labas. Ang kanyang cultivation ay umabot na sa Great Origin Core Realm. Regulator, may problema ba? Si Zhao Feng ay may kakaibang ekspresyon. Sa mga normal na sitwasyon, hanggat ang isa ay hindi labag sa mga patakaran ng angkan, ang mga regulator ay hindi makikipag-usap sa mga disipulo. Nakita niya mula sa gilid ng kanyang mata ang ilang mga disipulo sa sentral na may mga natutuwang ekspresyon. Kabilang sa kanila ay sina Huang Yanho, Wang Yuan, at Senior Marshal Brother Guang. Zhao Feng, hindi ka pa nakakatapos ng anumang misyon sa loob ng 3 buwan. Nandito ako para bigyan ka ng babala at itigil ang iyong mga mapagkukunan sa susunod na 3 buwan. Malamig na tumingin kay Zhao Feng ang Purple Robe Regulator. Ang paghinto ng 3 buwang mapagkukunan ay isang malaking bagay para sa mga normal na disipulo. Kung walang mga mapagkukunan, ang isa ay mahuhuli sa iba sa gayong mapagkompetensyang kapaligiran. Kung hindi ka nakatapos ng anumang mga misyon sa kalahating taon, mapaparusahan ka ng husto at i-report sa angkan. Sabi ng regulator na nakasuot ng lila bago umalis. Bahagyang natulala si Zhao Feng. Nilinang niya ang Golden Kun Sacred Lightning Body at ang 5 Elemental Wind Lightning Technique sa nakalipas na 3 buwan at nakalimutan na niya ang tungkol dito. Kukumpletuhin ko ang lahat ng misyon na kailangan para sa 1 taon at kukuha din ako ng ilang mapagkukunan, nagpasya si Zhao Feng. Nasaktan siya ng 3 buwang halaga ng mga mapagkukunan. Gaano man kaliit ang lamok, karne pa rin ang mahalaga para kay Zhao Feng na muling nagal-inang. Whoosh! Na-deactivate ni Zhao Feng ang protective array at naghanda para tapusin ang ilang misyon at paamuin ang ilang halimaw.
Zhao Fang, matagal na akong naghihintay. Tumalon ang isang payat na lalaki at hinaranggan si Zhao Fang. Si Huang Yanho iyon. Isang buong buwan niyang hinintay ito. Ngayong nasa kanya na ang lumilipad na alagang hayop ni Haring Luyon, magagamit niya ito para pangasiwaan ang Yinming bird ni Zhao Fang. Isa lang na natalo ko dati. Tumingin si Zhao Fang sa kanya nang may paghamak. Nang marinig iyon, nag-usap ang mga tao. Galit na galit si Huang Yanho. Mababa ang tingin sa kanya ng true mystic rank brat na ito. Zhao Fang, umasa ka sa iyong alaga noong nakaraan. Naglakas loob ka bang magsabi ng ganyan ng malakas? Hindi alam ng brat na ito kung ano ang kawalang hiyaan. Naramdaman ng mga kalapit na Central Disciples na namula ang kanilang mga mukha para kay Zhao Fang at pinagtawanan siya. Alam nilang lahat na may maaasahan si Huang Yanho sa oras na ito. Zhao Fang, huwag mo siyang labanan. Ang boses ng isang babae ay tumunog. Hiniram ni Huang Yanho ang two-headed lightning bird ng kanyang master sa pagkakataong ito, at mayroon itong cultivation ng Great Origin Core. Senior Marshal Sister 1. Tumingin si Zhao Fang at nakitang tumakbo si Senior Marshal Sister 1 Rong. Ang kanyang matikas na aura ay nakaakit ng tingin ng mga kalapit na lalaki. Hindi kailangang mag-alala si Senior Marshal Sister 1. Itong natalong talunan ay wala sa akin. Mahinang ngumiti si Zhao Fang. Maganda ang pakiramdam niya kay Senior Marshal Sister 1. Siya ang nagpagaling sa kanya nang sakupin niya ang katawan na ito. Brat, huwag kang magyabang. Nakaramdam ng kahihiyan si Huang Yanho. Mababa ang tingin sa kanya ng isang maliit na true mystic rank na kabataan. Pagkasabi nito, naglabas siya ng isang espesyal na token na naglalaman ng tipak ng King Intent. Sa susunod na sandali, isang two-headed lightning bird ang lumitaw sa kalangitan. Ang laki nito ay bahagyang mas malaki kaysa sa Yinming bird ni Zhao Fang. King Intent. Bulong ni Zhao Fang. Hindi mahirap para sa kanya na makita na dahil sa King Intent na makokontrol ni Huang Yanho ang two-headed lightning bird, kung hindi man ang kanyang half-step origin core realm cultivation ay hindi makakasya sa mga puwang ng dalawang ulo ang ngipin ng lightning bird. Nang walang anumang pag-aalinlangan, tinawag ni Zhao Fang ang isang madilim na nagninangas na ibon na nagdala sa kanya sa kalangitan. Whoosh! Si Huang Yanho at Zhao Fang ay parehong bumangon sa hangin. Ang malalakas na sagupaan ng mga ibon ng Origin Core Realm ay nakakuha ng atensyon ng maraming miyembro ng clan. Bam bam bam! Ang two-headed lightning bird at ang Yinming bird ay naglaban sa himpapawid habang sina Zhao Fang at Huang Yanho ay humiwalay. Ang dalawa ay mas mahina kaysa sa mga ibon. Bukod sa kanyang kaluluwa, intent, at ay bloodline, hindi sapat ang lakas ni Zhao Fang para harapin ang two-headed lightning bird o ang Yinming bird. Hahaha. Brat, hindi ka na makakatakas sa pagkakataong ito. Humagalpak ng tawa si Huang Yanho habang pinapaikot niya ang kanyang kalahating hakbang na True Yuan, naging isang sinag ng iskarlata kayumangging liwanag, at sumugod patungo kay Zhao Fang. Tulad ng inaasahan sa isang core disciple. Ang puwersa ng kalahating hakbang na Origin Core Realm ay nagulat sa malapit na nanunood na mga Central Disciple. Sina Wang Yuan at Senior Marshal Brother Guang ay may matingkad na ngiti. Ang pagkakaiba sa pagitan ng True Mystic Rank at ng Half-Step Origin Core Realm ay napakalaki. Kung si Zhao Fang ay nasa True Lord Rank, maaaring nagawa niyang lumaban, ngunit ang mga nasa True Mystic Rank ay papatayin ng Half-Step Origin Core Realms. Whoosh! Si Huang Yanho ay sumugod kay Zhao Fang, at ang mga normal na True Mystic Ranks ay walang kakayahang lumaban. Huang Yanho, tumigil ka, sumigaw si Senior Marshal Sister Wan Rong, ngunit may casual na ekspresyon pa rin si Zhao Fang. Shua! Ang isang pares ng mga pakpak ng wind lightning ay lumawak sa likod ni Zhao Fang. Sa isang kidlat, boom! Tumama sa hangin ang karga ni Huang Yanho, at muntik na siyang matamba. Ano? Naramdaman ni Huang Yanho na lumabo ang kanyang mga mata, at ang ugong ng kidlat at hagong ng hangin ay umalangaw-ngaw sa kanyang likuran habang ang isang figurang may mga pakpak ay kumislap sa kanyang likuran. Wind Lightning Handblade. Ang kamay ni Zhao Fang ay natatakpan ng isang layer ng matalim na wind lightning. Basag. Sumigaw si Huang Yanho habang ang wind lightning handblade ay nagdulot ng pagtilamsik ng dugo at ipinapadpad siya sa malapit na gusali.
Ang pinsala mula sa isang galaw na ito ay lubos na nasugatan sa kanya. Nagkagulo ang mga kalapit na manunood. Ang bilis. Ang Wings of Wind Lightning na iyon ay tila ang Wind Lightning technique ng aming clan. Kaunti lang ang nakakita sa nangyari. Minamaliit ni Huang Yanho ang kanyang kalaban, at ginamit ni Zhao Fang ang pambihirang bilis upang lumitaw sa likuran ng kalaban at gumamit ng mabilis na pag-atake. Ang higit na hindi kapanipaniwala ay ang pinsala ni Zhao Fang ay naglalaman ng nakakagulat na pisikal na lakas na naging dahilan upang hindi magbantay si Huang Yanho. Ang paglipat na ngayon ay naglalaman ng kapangyarihan ng 5 Elemental Wind Lightning Technique at ng Golden Cone Sacred Lightning Body. Minaliit ko ang kalaban ko. Si Huang Yanho ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at bamulong sa tono ng pagdadaldal habang siya ay gumagapang pataas. Ang makisig na kabataang may pakpak na lumulutang sa hangin ay tila isang anghel ng digmaan. Zhao Fang. Ito ba ang iyong lakas? Ang mga mata ni Wanrong ay kumislap sa gulat at pagtataka. Medyo alam niya ang tungkol sa kabataang ito na kakapasok lang sa clan. In just a short span of 2 or 3 months, how could he change so much? Wind Lightning Exploding Fist. Ang kamay ni Zhao Fang ay naging isang kamao na nagdulot ng isang kapansin-pansing pagsabog ng Wind Lightning. Infinite Earth. Ang katawan ni Huang Yanho ay natatakpan ng isang iskarlata kayumanggi na liwanag na ginawa siyang isang maliit na bundok. Boom! Bam! Nagsagupaan ang dalawang figure sa hangin, at tumunog ang isang pagsabog. Shua! Isang figurang may pakpak ang gumamit ng kanyang kapangyarihan para makaiwas. Wow! Sa kabilang banda, ang kabilang figure ay nagluwa ng isang subo ng dugo at napaatras sa gitna ng shockwave. Huang Yanho, natalo ka na naman. Ang mga pakpak sa likod ni Zhao Fang ay lumabo at nawala. Sa sagupaan ngayon lang, ginamit niya ang kanyang malakas na pisikal na depensa at bilis ng reaksyon upang maiwasan ang pinsala habang ang mukha ni Huang Yanho ay pumuti nang mawala ang karamihan sa kanyang lakas sa pakikipaglaban. Lahat ng ito ay dahil minamaliit ko ang aking kalaban at nasugatan ako ng husto sa simula, kung hindi ay 50% na sana ang tsansa na manalo, napahiya si Huang Yanho at nanginginig ang kanyang mga kamao. Ang pagsasabi ni Zhao Fang na natalo ka na naman ay nagpabaliw sa kanya, ngunit wala siyang magagawa. Ang mga kalapit na manunood na nakasaksi nito ay nag-click sa kanilang mga dila. Gayunpaman, wala sa kanila ang nakakaalam na ito ay simula pa lamang ng pag-usbong ng isang alamat. King of Gods, Kabanata 770. Misyon ng Lord Dynasty. Ang pagkatalo ni Huang Yanho ay naging dahilan upang hindi matanggap ng kasalukuyang mga Central Disciple ang katotohanan, lalo na ang mga nakakakilala kay Zhao Fang. Ang mga mata ni Senior Marshal Sister Wanrong ay nakatutok kay Zhao Fang na may pagkabigla at hinala. Naramdaman niya na ang kasalukuyang Zhao Fang na ito ay iba kaysa sa dati sa mga tuntunin ng parehong lakas at aura. Parang naramdaman ang kanyang titig. Ang gwapong si Zhao Fang ay ngumiti at nakipagtitigan kay Senior Marshal Sister Wanrong. Si Zhao Fang ay hindi lang gwapo, naglalaman din siya ng hindi maipaliwanag na pagtitiwala. Ang kanyang alindog ay maaaring pabilisin ang puso ng karamihan sa mga babae. Nang magtama ang kanilang mga mata, nagsimulang tumibok ang puso ni Senior Marshal Sister Wanrong. Ang pares ng mga mahiwagang mata ay tila naglalaman ng isang nakakaakit ng kaluluwa, at nahulog siya sa mga ito. Nagsimulang mamula ang kanyang mukha, at ibinaba niya ang kanyang ulo sa kahihiyan. Hindi niya ito kayang tanggapin. Karaniwan siyang tahimik at kalmado, kailan pa siya naging ganito. Gayunpaman, ang kabataang iyon ay nag-iwan ng imahe sa kanyang puso at nagbigay sa kanya ng ibang pakiramdam. Ngumiti si Zhao Fang at binawi ang kanyang tingin. Ngayon lang, gumamit siya ng heart controlling technique kay Senior Marshal Sister Wanrong para malutas ang kanyang mga hinala at madagdagan ang kanyang mabuting kalooban sa kanya. Nangangahulugan ito na si Senior Marshal Sister Wanrong ay hindi maghay-hinala sa kanya sa sandaling ito. Hindi bababasa, hindi niya maiisip ang pinakamasamang sitwasyon. Ayaw siyang patayin ni Zhao Fang dahil masyado siyang naghinala. Ang diskarte sa pagkontrol sa puso ay maaaring malutas ang maraming maliliit na bagay para kay Zhao Fang. Bukod kay Senior Marshal Sister Wanrong, walang masyadong tao sa 10,000 Sacred Clan na lubos na nakakakilala kay Zhao Fang, tumango si Zhao Fang.
Ang Zhao Feng noon ay isang matinding mapag-isa, at hindi gaanong nakakakilala sa kanya. Nangangahulugan ito na ang kanyang pagtaas sa hinaharap ay hindi makakaakit ng labis na hinala. Kung tutuusin, napakaraming mga henyo na nakatagpo ng kapalaran. Huang Yanho, natalo ka na, bawiin mo ang two-headed lightning bird. Lumingon ang tingin ni Zhao Feng sa langit. Ang two-headed lightning bird at ang Yinming bird ay naglalaban pa rin, at ang huli ay matatalo kung magtatagal ang oras dahil ang cultivation nito ay mas mahina. Sa sandaling ito, isang surge ng King Intent ang dumaan sa hangin at pinilit na lumiwanag ang token sa kamay ni Huang Yanho. Naglaho ang two-headed lightning bird kasabay ng pagkislap ng kidlat. Maliit na bilang lamang ng mga taong naruroon ang nakadama ng King Intent, kabilang si Zhao Feng. Ang King Intent ay dumapo kay Zhao Feng sa ilang sandali. Sa parehong sandali sa oras, sa loob ng palasyo ng hari sa 10,000 Sacred Clan. Ang teknik ng brat na iyon ay sobrang mystical, at may kakaiba siyang aura. Kung wala siyang master, tiyak na nakatagpo siya ng malaking kapalaran. Bulong ni Haring Luoyun habang sinimulan niyang bigyang pansin si Zhao Feng. Kung mahusay siyang gumanap sa susunod na kalahating taon, iisipin ni Haring Luoyun na kunin siya bilang isang core na disipulo. Whoosh! Nang Yinming bird si Zhao Feng at lumipad palayo. Ang lakas ni Zhao Feng na ito ay tumaas ng husto sa nakalipas na ilang buwan. Talagang mayroon siyang isang uri ng lihim na kapalaran sa kanya. Nagsimulang magtalakayan ang mga alagad sa ibaba. Naging pangit ang ekspresyon ni Huang Yanho habang nagpupumilit siyang tumayo. Mabilis siyang tinulungan ni Wang Yuan, Senior Marshal Brother Guang, at ng iba pa. Hindi ko inaasahan na ang Zhao Feng na ito ay magkakaroon ng magandang kapalaran at magiging mas malakas. Hindi gaanong banta sa kanya ang mga misyon ng clan. Patuloy na kumikislap ang ekspresyon ni Senior Marshal Brother Guang. Ang tunay na lakas ni Zhao Feng ay lumampas sa kanyang inaasahan. Kailangan kong sabihin agad sa pamilya Yin kung hindi ay magiging malaking banta si Zhao Feng, mabilis na nagpa siya si Senior Marshal Brother Guang. Sa ibang lugar, umupo si Zhao Feng sa Yinming bird at dumating sa Hall of Missions. Dahil hindi siya nakatapos ng anumang mga misyon sa loob ng 3 buwan, kailangan niyang gawin ang 3, ngunit hindi niya ito inilagay sa kanyang mga mata. Siya ay naghahanda sa pagjiling ng ilang mga misyon, kabilang ang mga napakahirap, upang mangalap ng mga mapagkukunan at mga puntos ng kontribusyon. Sa loob ng side hall, Zhao Feng, dahil 3 buwan kang hindi nakakatapos ng anumang mga misyon, ipapamahagi ko ang mga misyon sa iyo. Malamig na sabi ng isang matalas na regulator. Nanatiling walang ekspresyon si Zhao Feng habang hinihintay ang pamamahagi. Ang susunod na 3 misyon ay mga parusa, kaya wala siyang kapangyarihang pumili kung alin ang gusto niya. Higit pa rito, walang mga gantimpala para sa pagkumpleto ng mga ito. Hindi nagtagal ay natanggap ni Zhao Feng ang kanyang unang misyon. Ang gawain ay upang patayin ang Mud Poison Lizards at magtipon ng 20 Mud Poison Hearts. Ang Mud Poison Lizards ay hindi masyadong malakas. Ang isang true human rank ay madaling pumatay ng marami ng sabay-sabay, ngunit nakita ni Zhao Feng ang kahirapan ng misyong ito. Ang Mud Poison Lizards ay nanirahan sa mga sangkawan at binilang ng daan-daan. Mayroon ding Lizard King sa bawat grupo na ang lakas ay maihahambing sa True Lord rank. Higit pa rito, ang mga butiki na ito ay naninirahan sa kailaliman ng latian kung saan walang magawa ang Yinming bird ni Zhao Feng. Malinaw na ang misyon na ito ay sadyang guluhin si Zhao Feng. Tinanggap ni Zhao Feng ang misyon ng walang ekspresyon at pagkatapos ay umupo sa Yinming bird, na umabot sa isang latian pagkatapos ng 4 na oras na paglipad. Makalipas ang 1 oras, nakalap si Zhao Feng ng 1,000 Mud Poison Hearts. Higit pa rito, napaamo niya ang 2 True Lord rank Mud Poison Lizard Kings. Ang Mud Poison Lizard Kings ay nababanat laban sa lason, at mayroon pa silang kakaibang kakayahan na maaaring masira ang ibang mga nilalang. Napakalakas din ang depensa nito. Ipinagpalit ni Zhao Feng ang 1,000 Mud Poison Hearts para sa mga kontribusyon na puntos at ibinabasta ang 2 Mud Poison Lizard Kings sa merkado. Ang presyo ng naaamo na mga hayop ay maaaring umabot ng 12 beses na mas mataas kaysa sa mga normal na hayop. Ang pangalawang misyon. Pagkatapos ay hinintay ni Zhao Feng ang pangalawang ipinamahagi na gawain.
Nagulat ang regulator na may madilim na mukha, pagkatapos ay ibinigay niya ang pangalawang misyon kay Zhao Fang. Bahagyang kumunot ang mga kilay ni Zhao Fang habang binabasa niya ang nilalaman ng misyon. Ang misyon na ito ay isang gawain ng pangkat, at ito ay bahagyang mas mahirap. Sa ikalawang araw, sa harap ng Hall of Missions. Handa na ba ang lahat? Isang lasing na matandang lalaki sa Origin Core Realm ang nag-inspection kay Zhao Fang at isang dosenang pangtao. Ang pinuno ay isang dalubhasa sa Origin Core Realm. Mula dito, makikita ng isa na hindi masyadong madali ang misyon na ito. Inilibot ng tingin ni Zhao Fang ang grupo at nakitang karamihan sa kanila ay may masamang ugali. Lahat sila ay mga tao na hindi pa nakatapos ng anumang mga misyon at pinagsama-sama. Nawalan ng kumpiyansa si Zhao Fang nang makita niya ang grupong ito ng mga lasenggo. Aalis muna ako. Nagpa siya si Zhao Fang na magtrabaho ng mag-isa. Brat, hindi mo alam ang mga detalye ng misyon, paano mo ito gagawin sa iyong sarili? Nanunuya ang pinuno ng Origin Core Realm. Bilang pinuno, hawak niya ang lahat ng mahahalagang impormasyon. Miyaw-miyaw. Sa sandaling ito, isang maliit na kulay pilak na kulay abo na pusa ang kumuha ng scroll at dumapo kay Zhao Fang. Ang scroll ng misyon ko. Ang pinuno ng Origin Core Realm ay agad na naging mas malinaw ang pag-iisip at umungal sa galit. Gayunpaman, si Zhao Fang ay nakaupo na sa Yinming Bird, at ang grupo ay nakatingin lamang sa kanya na lumipad palayo. Ang pagmumura at pagmumura ng grupo ay naging sanhi ng maraming iba pang mga tao sa malapit upang tumingin sa ibabaw. Ang pangalawang misyon ay sirain ang tumataas na grupo ng mga bandido sa hilagang bundok ng 10,000 Sacred Clan. Tila, ang pinuno ay pumasok sa Origin Core Realm kalahating taon na ang nakalipas at ngayon ay isang malaking banta. Pagbubuod ni Zhao Fang sa kanyang sarili. Kasama sa scroll ang lokasyon at lakas ng mga bandido. Makalipas ang ilang oras, dumating ang Yinming Bird sa lugar. Iniskan ni Zhao Fang ang kanyang God Spiritual Eye sa paligid ng ilang libong milya. Maya-maya ay tumunog ang mga hiyawan mula sa isang palasyo sa ilalim ng lupa, at isang uhaw sa dugo na Yinming Bird ang umalis sa gutay-gutay na palasyo. Sa oras na tumagal ng kalahating patpat ng insenso upang masunog, sinamsiman ni Zhao Fang ang buong kuta at kinuha ang ulo ng mga bandido. Bumalik sa Hall of Missions. Ang pangalawang misyon ay tapos na. Ibinigay ni Zhao Fang ang mga ulo sa regulator. Nabalitaan ko na umalis ka sa grupo at natapos ang misyon ng mag-isa. Ang regulator ay may kakaibang ekspresyon habang triple check niya si Zhao Fang ay talagang nakumpleto na ang gawain at ang mga ulo ay totoo. Para maiwasan ang iba na abalahin siya, naitala pa ni Zhao Fang ang proseso ng pagsira sa hideout. Hindi nakaimik ang regulator. Paumanhin, ngunit ang pangatlong misyon ay isang gawain din ng pangkat. Isang mapaglarong ngiti ang lumitaw sa mukha ng regulator habang binubuksan niya ang isang scroll. Inilibot ni Zhao Fang ang kanyang mga mata. Pero huwag kang mag-alala. Ang misyon na ito ay mas kakaiba, at ang mga miyembro ay hindi basura tulad ng mga dati. Dagdag ng regulator. Natatanging misyon. Kinuha ni Zhao Fang ang scroll at binasa ito. Ang misyong ito ay hindi masyadong lihim. Natatanging misyon. Wasakin ang Panginoong Dinastiya ng mga katutubo. Mga nilalaman. Sa timog kanlurang rehiyon ng Tianfeng Great Island Zone, isang bagong Lord Dynasty ang lumitaw at pinapahiya ang kapangyarihan ng Great Gun Lord Dynasty. Hindi mapigilan ni Zhao Fang na huminga ng malamig nang makita ang laman. Ang lahat ng mga miyembro ay napakalakas. Parehong nasa Great Origin Core Realm ang leader at deputy leader. Bukod sa kanila, mayroon ding 7 Small Origin Core Realms at humigit kumulang 50 True Spirit Realms. Ito ang unang pagkakataon na sumali si Zhao Fang sa isang malakas na grupo. Sa listahan ng mga miyembro, nakita rin ni Zhao Fang si Senior Marshal Sister Wan at Senior Marshal Brother Guang. Kinaumagahan ng sumunod na araw, nagtipon ang makapangyarihang grupong ito sa harap ng bulwagan. Ang pinuno ay isang matanda na may puting balbas at puting damit. Siya ay may isang mahigpit na ekspresyon, at isang di nakikitang puwersa ang nagmula sa kanya. Alam ng lahat na ang mga rehiyon sa timog silangan ng zone ng kontinente at ang kalapit na walang limitasyong karagatan ay ang teritoryo ng Great Gun Lord Dynasty. Huminto ang matanda na nakasuot ng puting damit. Dakilang Gun Lord Dynasty.
Walang masyadong alam si Zhao Feng tungkol sa mga Lord Dynasties dahil kasi simula pa lang niyang muling magtanim, ngunit alam niya na ang Kang Ocean ay theoretically ang teritoryo ng Great Gun Lord Dynasty. Ang dakilang Gun Lord Dynasty ay nagtitipon ng kayamanan ng isang Lord Dynasty mula sa paligid ng kanilang teritoryo at hindi niya kukonsintihin ang isa pang Lord Dynasty na lumitaw sa mga teritoryo nito. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ng matanda na nakasuot ng puting damit. Ang misyon na ito ay upang sirain ang isang Lord Dynasty, isang bansang nalampasan ang antas ng isang mahusay na bansa. Magkatabi sina Zhao Feng at Senior Marshal Sister Wanrong. Ang natatanging misyon na ito ay itinakda ng Duke Palace na namumuno sa Tianfeng Great Island Zone. Ang huling gantimpala ay napakarami. Sabi ni Wanrong sa mababang tono. Napagtanto ni Zhao Feng na, sa mundo ng paglilinang, hindi lang mga angkan at sekta ang namuno sa mundo. Pinamahalaan ng Great Gun Lord Dynasty ang mga teritoryo nito ng labis na mahigpit. King of Gods, Kabanata 771. Kasal, una. Ang mga Lord Dynasty ay iba sa mga bansa lamang. Sila ay tumayo sa itaas ng hindi mabilang na buhay, pamilya, at angkan, tinipon nila ang kalapit na kayamanan, at sila ay mga pinakabanal na nilalang. Ang pinuno ng Great Gun Lord Dynasty, ang Great Gun Sacred Emperor, ay minsang pumatay ng milyon-milyon sa galit at kinulayan ang langit ng pula ng dugo. Kahit na ang 2-star at 3-star forces ay mayayanig ng isang Lord Dynasty. Ang mga batas ng Lord Dynasty ay nagsasaad na walang ibang dinastiya ang maaaring mabuo sa kanilang teritoryo. Sa teorya, ang 10,000 Sacred Clan ay kinokontrol ng Great Gun Lord Dynasty. Ang misyong ito, mukhang hindi ito itinakda ng angkan. Sa halip, nagmula ito sa Great Gun Lord Dynasty. Alam ni Zhao Feng kung ano ang ibig sabihin nito. Ang Tianfeng Great Island Zone ay may puwersa mula sa Great Gun Lord Dynasty, ang Duke Palace. Ang Duke Palace ay pag-aari ng isang duke na kamag-anak ng Great Gun Imperials, at sila ang may kontrol sa lugar sa paligid ng Tianfeng Great Island Zone. Ang mga mapagkukunan ng lugar na ito lamang ay nalampasan ang kabuoang halaga sa parehong Tianluo Island Zone at Azure Green Island Zone. Nandito ba lahat? Tatawagan ko ang mga pangalan. Isang malakas na aura ang nagmula sa nangungunang matanda na nakasuot ng puting damit. Tatanungin ng matanda na nakaputi ang sino mang hindi niya pamilyar tungkol sa kanilang mga specialty. Nang mabasa niya ang pangalang Zhao Feng, huminto siya saglit. Ang espesyalidad ko ay ang pagpapaamo ng hayop. Inabot ni Zhao Feng at hinaplos ang malambot na balahibo ng maliit na magnanakaw na pusa at sumagot sa simpleng tono. Isang kakaibang ekspresyon ang ipinakita ng matanda na nakaputi. Ang batang True Mystic rank na ito sa kanyang harapan ay walang mga palatandaan ng paggalang o paghanga sa isang Great Origin Core Realm Sovereign Lord. Sa kabilang banda, sumilay ang lamig sa mga mata ni Senior Marshal Brother Guang. Zhao Feng, ito na ang iyong huling misyon. Itinago ni Senior Marshal Brother Guang ang kanyang emosyon nang lumapit siya at nagsimulang makipag-usap kay Wanrong sa tabi ni Zhao Feng. Nagustuhan niya ang tahimik at magandang dilag na ito. Noong nakaraan, nakuha na niya ang ilan sa kanyang tiwala at mabuting kalooban. Gayunpaman, napagtanto ni Senior Marshal Brother Guang na si Zhao Feng at Junior Marshal Sister Wanrong ay kumikilos ng napakalapit. Mas mapapangiti si Wanrong sa harap ni Zhao Feng. Itong bastos na ito, hahayaan kitang maging saplada ng ilang araw. Pinigilan ni Senior Marshal Brother Guang ang kalungkutan sa kanyang puso. Hindi nagtagal ay pumasok ang grupo sa isang walang limitasyong barkong karagatan at lumabas sa Tianfeng Great Island Zone. Tinitigan ni Zhao Feng ang malabong lilang bulan na nakapalibot sa Great Island Zone habang papasok siya sa walang limitasyong karagatan. Nakikita niya ang mga balangkas ng mga ilog at bundok. Ang isang island zone ay kailangang 5 hanggang 10 beses na mas malaki kaysa sa normal na mga island zone upang matawag na Great Island Zone, at ang kapaligiran ay dapat na mas mahusay din. Napagtanto din ni Zhao Feng na, kapag mas malapit ang lugar sa kontinente, mas makapal at mas siksik ang Heaven-Earth Yuan Qi. Kahit na ang presyon mula sa hangin ay bahagyang mas malakas. Nangangahulugan ito na, kung ang isang tao ay may lakas upang sirain ang isang lungsod sa Kang Ocean, magagawa lamang nilang sirain ang isang nayon sa sona ng kontinente.
Ang bilis ng walang limitasyong barko sa karagatan ay napakabilis. Malapit ito sa bilis ng ghost ship. Malinaw na ang Great Gunlord Dynasty ay mas advanced kaysa sa Kang Ocean. Pagkaraan ng 3 araw, ang barko ay pumasok sa isang island zone na katulad ng Azure Flower Continent na may napakaliit na Yuan-Chi. Ito ang empty zone. Lahat. Humanda kayong lumaban. Ang matanda na nakaputi ang Atengal. Binuksan ni Zhao Fang ang kanyang mga mata at tumigil sa paglilinang. Sa nakalipas na ilang araw, ang kanyang cultivation ay umabot na sa pinakamataas na True Mystic rank, at malapit na siyang makapasok sa True Lord rank. Nasiyahan si Zhao Fang sa kanyang pag-unlad. Whoosh! Dumaan ang barko sa hadlang at naging sanhi ng paglipad ng mga spark. Ang island zone na ito ay katulad ng Azure Flower Continent. Napabuntong hininga si Zhao Fang sa kanyang puso. Sa pagkakaalam niya, ang empty zone na ito ay nasa hangganan ng Tianfeng teritoryo ng Great Island Zone. Napakagulo ng island zone na ito, at walang nagmamalasakit sa lugar na ito. Higit pa rito, ang kontrol ng Great Gunlord Dynasty sa walang limitasyong karagatan ay hindi kasing lakas ng dati. Halimbawa, walang magagawa ang Great Gunlord Dynasty tungkol sa Kang Ocean. Pagkalipas ng 2 oras, isang palasyo ang lumitaw sa paningin. Patayin ang lahat sa palasyo at anumang True Spirit Realms na makakatakas. Utos ng matanda na nakasuot ng puting damit. Sa sandaling nagbigay siya ng utos, isang pagsabog ang tumunog. Boom! Isang earth-grade na palakol ang bumaba mula sa himpapawid at binaril patungo sa palasyo. Sa isang iglap lang, ang palasyo ay ginawang patag na lupain. Ang lungsod kung saan matatagpuan ang palasyo ay tinamaan din ng shockwave, at nagsimulang tumunog ang mga hiyawan. Ang lahat ng Origin Core Realm at True Lord rank na eksperto sa loob ng kabisera ay nag-counterattack na may pulang mata. Upang makalikha ng Lord Dynasty ay nangangahulugan na ang kanilang lakas ay hindi mahina. Gayunpaman, ang kasalukuyang grupong umaatake sa kanila ay pinamumunuan ng Great Origin Core Realm Sovereign Lords, at lahat ng Sovereign Lords ay may kumpletong Earth-grade weapons. Higit pa riyan, ang lakas ng mga cultivator mula sa isang Peak 2 Star Sect ay madaling nalampasan ang mga ipinanganak sa maliit na island zone na ito kahit na sila ay may parehong cultivation. Nagsimula ang isang pagsalakay. Sa simula, ang Panginoong Dinastiya ay nagawang lumaban, ngunit sa huli, sila ay ganap na napatay. Ang Lord Dynasty ng Azure Flower Continent ay malamang na nawasak tulad nito. Bulong ni Zhao Fang. Siya ang may pananagutan sa mga True Spirit Realms na tumatakas. Kayong lahat ay mga pulaka sa ilalim ng balon ngunit nang ahas pa kayong magnakaw ng kapalaran mula sa Great Gunlord Dynasty. Ang kapangyarihang labanan ng Sovereign Lord na may puting damit ay napakahusay, at napatay niya ang 2 Origin Core Realms. Sa sandaling ito, maraming Origin Core Realms ang umaatake sa kanya, ngunit lahat sila ay pinilit niyang bumalik ng mag-isa. Habang nakikipaglaban, nag-utos pa ang matanda na nakasuot ng puting damit na habulin ang ilang taong tumatakas. Sina Zhao Fang, Senior Marshal Sister Wanrong, at ang True Spirit Realms ng kanilang grupo ang may pananagutan sa pagpatay sa mga mahihinang tao. Sa proteksyon ng ilang eksperto, ang ilan sa mga katutubong imperial ay nagtungo sa isang tagong lugar para sa kaligtasan. Si Zhao Fang ay isa sa mga taong responsable sa paghabol sa mga tumatakas na imperial. Ang mga imperial ay maaaring lumaban at pinatay o nakiusap na mabuhay habang nakaluhod. Hindi pinatay ni Zhao Fang ang sino mang sumuko. Sa totoo lang, walang tama o mali. Nasa magkaibang panig lang sila. Ang isang bundok ay hindi maaaring magkaroon ng 2 tigre, at ang Great Gunlord Dynasty ay hindi maaaring payagan ang isa pang Lord Dynasty na lumitaw sa loob ng kanilang teritoryo. Sa isang tiyak na sandali. Mag-ingat. Isang ambush. Sumakay si Zhao Fang sa isang kanyan at biglang narinig ang ilang sigaw ng ibang miyembro ng clan sa malapit. Arg! Arg! Isang Origin Core Realm at ilang True Spirit Realm ang napatay. Sino ito? Naningkit ang mga mata ni Zhao Fang habang nakatayo siya sa likod ng Yinming Bird. Zhao Fang, masisisi mo lang ang sarili mo sa sobrang pagmumuni-muni. Ngayon ang araw na ikaw ay mamatay. Isang daralgal na boses ang tumunog nang lumabas ang isang maikli at nakamaskara na matanda. May dugo pa rin ang kanyang Earth-grade dagger. Bukod sa kanya,
May 7 karagdagang makapangyarihang aura. Ang pinakamahina sa kanila ay umabot na sa huling yugto ng Small Origin Core Realm. Ang grupong ito ng mga tao ay nakasuot ng itim na damit at maskara. 2 Sovereign Lords at 6 na Sovereigns. Mukhang mataas ang tingin sa akin ng pamilyang Yin. Panunuya ni Zhao Feng. Hindi nagiba ang kinikilos niya kahit na napakaraming tao sa harapan niya. Dahil sa eksenang ito, naging kahina-hinala at maingat ang maikling elder at kumpanya. Brat, nagpapanggap ka pa ring matigas kahit malapit ka ng mamatay. Malamig na boses ng babae ang narinig. Nagmula ito sa isang payat na babae na nakasuot ng itim na damit, at pinalibutan siya ng isang layer ng madilim na apoy. Nilinang niya ang mga bihirang elemento ng kamatayan at kaluluwa, at ang kanyang tingin ay nakalock sa Yinming Bird. Halatang planado ang lahat ng ito. Siguradong may isang uri ng especially iya sa loob ng grupo kung kaya akong tambangan ng pamilyang Yin ng ganoon katumpak, naisip ni Zhao Feng, ngunit alam na niya kung sino ang especially iya. Ang clan ay hindi magiging masyadong kaina-hinala kung si Zhao Feng ay napatay sa panahon ng misyon. Maaaring i-frame na lang ng salarin ang mga katutubo. Para masiguradong maikli lang ang gabi, patayin siya ngayon din. Hinawakan ng maikling Great Origin Core Realm Elder ang Earthgrade Dagger at nawala sa kadiliman. Shoo! Isang nakakatusok na malamig na intent ang tumusok sa dantian ni Zhao Feng. Ang maikling matanda ay dalubhasa sa pagpatay. Gayunpaman, ang kanyang anyo ay agad na nanigas nang ang kanyang Earthgrade Dagger ay lumapit kay Zhao Feng. Shua! Isang misteryosong maitim na punyal ang tumusok sa ulo ng matanda. Paano? Natigilan ang maikling matanda habang tumutulo ang dugo sa lupa. Ang taong pumatay sa kanya ay dalubhasa din sa pagpatay, ngunit sila ay mas mahusay kaysa sa kanyang sarili. Meow meow. Isang maliit na kulay pilak na kulay abo na pusa ang lumitaw sa likod ng maikling elder at naging isang bahid ng madilim na pilak na liwanag. Shoo! 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 Isang madugong butas ang lumitaw sa bawat dibdib ng mga eksperto sa Origin Core Realm na malapit. Sa dulo, tanging ang payat na babae lang ang naiwan. Ang mga mata ng babaeng ito ay puno ng takot, at ang kanyang likod ay basang-basa sa malamig na pawis. Halatang natulala siya sa maliit na pasang magnanakaw. Akmang aatake si Zhao Feng nang marinig niya ang tunog ng paglipad. Young Master Zhao Feng, tumagal ng kaunti. Nandito kami para iligtas ka. Nagsimulang magsara ang ilang aura ng Origin Core Realm. Ang pinuno ay isang Elder in Grey na nakarating sa peak Great Origin Core Realm. Hawak niya ang isang Earthgrade Sword at sinaksak patungo sa payat na babae. Tatayo na sana ang babae, ngunit itinulak ni Zhao Feng ang isang palad. Ang palad ay tila naglalaman ng mahika nang lumitaw ang isang malabo na ilusyon. Boom! Bam! Ang babae ay nanatiling hindi gumagalaw habang ang pinagsamang pag-atake ng matanda na kulay abo at pinatay siya ni Zhao Feng. Whoosh! 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 Lumitaw ang Elder at ilang Origin Core Realms. Zhao Feng, mabuti na lang at ayos ka na. Nagpakawala ng mahabang hininga ang nangungunang matanda at pinunasan ang pawis sa kanyang noo. Ang mga taong ito ay mga elder ng Zhao family. Nakatanggap sila ng ilang impormasyon at dumating upang iligtas si Zhao Feng. Mga elder at uncles, nandito kayo sa tamang oras. Dahan-daang sabi ni Zhao Feng. Meow meow. Umupo ang maliit na pasang magnanakaw sa kanyang balikat na may masamang ekspresyon. Ang nangungunang elder at ang kumpanya ay hindi maiwasang mapuno ng pawis, at sila ay nagkaroon ng medyo awkward na mga ekspresyon. Kung hindi dahil sa maliit na pas ang magnanakaw, maaaring dumating sila para lang makita ang bangkay ni Zhao Feng. Ito ang Senior Thieving Cat, na nakilala ko ilang buwan na ang nakalipas. Pakilala ni Zhao Feng. Pagbati, Senior Thieving Cat. Ang nangungunang elder at ang iba pa ay may solemn na ekspresyon. Madaling pinatay ng pasang ito ang mga eksperto ng pamilya Yin, kabilang ang isang Great Origin Core Realm Sovereign Lord. Meow meow. Ang munting pasang magnanakaw ay may kaaya-ayang ekspresyon habang kumikilos ito na parang nakatatanda. Nagulat ang mga elder ng Zhao family. Zhao Feng, hindi ko inaasahan na makakatagpo ka ng ganoong kapalaran. Kasama ang Senior Thieving Cat dito, hindi kami mag-aalala tungkol sa iyong kaligtasan.
Sabi ng nakatatandang kulay abo. Pagkaraan ng ilang saglit na pag-uusap, biglang nabaluktot ang kanyang mga salita. Zhao Feng, naparito ako para pag-usapan ang isang bagay sa iyo. Sana ay handa ka na rito. Oh, ano ito? Ubo-ubo. Tungkol ito sa kasal ninyo ni Lady Shuer. King of Gods, Kabanata 772. Kasal, ikalawa. Kasal. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Feng. Napagpasyahan niyang subukang tuparin ang lahat ng nais ng orihinal na may-ari ng katawan na ito, bukod sa kasal. Sa kanyang mga alaala, ang kanyang kasintahang si Luo Shuer ay isang sikat na dilag na mayroon ng matikas na aura kahit na siya ay 15 taong gulang pa lamang. Higit pa rito, siya ay napakatalino. Naging alagad siya ng isang Pictier King noong isang taon. Siyempre, gaano man siya kaakit-akit, naramdaman ni Zhao Feng na siya lang ang kasintahan ng nakaraang Zhao Feng. Isa lang talaga ang tunay na iniisip. Kahit na siya ay muling nabuhay sa isang bagong katawan, si Zhao Feng ay Zhao Feng pa rin. Napagpasyahan na niya kung ano ang gagawin sa kasintahan na ito, putulin ang pakikipag-ugnayan. Nagsalita ang nakatatandang kulay abo. Fenger, alam kong matagal mo nang gusto ang Luo Shuer na iyon, ngunit may sasabihin ako sa iyo. Pagkarinig hanggang doon, huminto si Zhao Feng. Nagkaroon ba ng ilang uri ng sitwasyon dito? Mukhang, may intensyon siyang putulin ang pakikipag-ugnayan, higit sa lahat dahil nakita siya ng ikawalong prinsipe ng Great Dynasty Gunlord. Hindi sinasadyang sabi ng nakatatandang kulay abo. Nakilala ni Zhao Feng si Luo Shuer isang beses sa isang taon na ang nakalipas. Sa sandaling iyon, naakit si Zhao Feng sa kanyang aura at kagandahan, at walang masamang impresyon si Luo Shuer sa kanya. Pagkatapos ng lahat, si Zhao Feng ay isang henyo, at kilala siya sa kanyang hitsura. Elder, ibig mong sabihin na gustong balikan ng pamilya Luo ang kanilang sinabi. Nang marinig ito, sinubukan ni Zhao Feng ang kanyang makakaya upang pigilan ang kanyang pananabik at kagalakan. Bumalik sa kanilang salita. Mabuting bagay iyan. Tuwang-tuwa si Zhao Feng. Wala na talaga siyang ibang hinanggad kundi putulin ang koneksyon nila ng nobyo na ito. Ang nakatatandang kulay abo ay hindi maiwasang huminto at tumingin kay Zhao Feng nang may pagtataka. Ang kabataan ay hindi nagalit gaya ng kanyang inaakala. Sa kabaligtaran, mukhang masaya pa nga siya. Talagang may intensyon ang pamilya Luo na balikan ang kanilang sinabi, ngunit kailangan din nating makita kung ano ang sinasabi ni Luo Shuer. Gayunpaman, ang ikawalong prinsipe ay may marangal na katayuan, at siya ay may dugong imperial daw. Hindi matatanggihan ng pamilya Luo. Mataimtim na sabi ng nakatatandang kulay abo. 8th Prince. Imperial daw bloodline. Naguguluhan si Zhao Feng. Ang ikawalong prinsipe ay nasa kabisera ng sona ng kontinente. Paano niya nakita si Luo Shuer? Isang prinsipe ng Great Gunlord Dynasty. Gaano kamahal ang katayuang ito? Kahit na ang isang core disciple ng isang 3-star superpower ay nasa malayo. Nagsimulang magpaliwanag ang nakatatandang kulay abo. Ito ay dahil sa nakatatandang kapatid ni Luo Shuer, si Luo Zun. Si Luo Zun ay isang hindi kapanipaniwalang tao at may titulong pagiging nangungunang henyo ng Tianfeng Great Island Zone. Isa na siyang Void God Realm King ngayon. Luo Zun. Ang mga alaala ni Zhao Feng ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa kanya. Lubos na hinangaan ng orihinal na Zhao Feng si Luo Zun. Si Luo Zun ay naging isang Void God Realm King sa edad na 32 at naging tanyag sa buong Great Gunlord Dynasty. Pagkatapos na makapasok sa Continent Zone, binigyan ng Lord Dynasty si Luo Zun ng titulong Earl, at naging mabuting kaibigan niya ang 8th Prince. Kamakailan, sinamahan ni Luo Zun ang 8th Prince sa Tianfeng Great Island Zone at pumunta sa Duke Palace, kung saan nakita niya si Luo Shuer nang hindi sinasadya. Ikinwento sa kanya ng nakaabo na nakadamit na elder, at nagsimulang mag-isip si Zhao Feng. Ito ay, walang duda, magandang balita sa kanya. Higit pa rito, hindi kayang saktan ng pamilya Yunling Zhao ang 8th Prince. Kung ganoon ang kaso, kanselahin na lang natin ang kasal. Tiyak na sabi ni Zhao Feng. Kanselahin ang kasal. Kakaiba ang pakiramdam ng matanda at kumpanyang nakasuot ng kulay abo. Hindi lang hindi nagalit si Zhao Feng, iminungkahi pa niya na kanselahin ang kasal. Zhao Feng,
Mabuti na pag-isipan mo ito ng mabuti. Pangunahing nag-aalala kami na ang nakatatandang kapatid ni Luo Shuir ay pupunta sa 10,000 Sacred Clan at pipilitin ka. Tama, kahit na si Luo Zun ay isang kababalaghan, siya ay lubhang nakamamatay at malakas. Ang mga matatanda ay maingat at magalang nang banggitin nila si Luo Zun. Huwag kang mag-alala, ayusin natin ang kasal ng ganoon. Medyo naiinip na iwinagayway ni Zhao Fang ang kanyang kamay. Kumislap ang mga mata ng nakatatandang kulay abo. Magsasalita pa sana siya pero napatigil siya. Ininspeksyon niya si Zhao Fang at kahit papaano ay naramdaman niyang iba si Zhao Fang. Whoosh! Whoosh! Dumating ang mga miyembro ng 10,000 Sacred Clan sa sandaling ito. Kabilang sa kanila si Senior Marshal Brother Guang. Nang makita ang imahe sa harap niya, halatang nagulat si Senior Marshal Brother Guang. Masyadong maswerte ang Zhao Fang na ito. Ang mga matatanda ng kanyang pamilya ay dumating sa tamang oras. Lumitaw ang galit sa mga mata ni Senior Marshal Brother Guang. Ilang beses na nakaligtas si Zhao Fang mula sa Wuyu Forest hanggang ngayon. Nagawa niyang makaligtas sa bawat mapahamak na oras. Nagpaalam si Zhao Fang sa mga nakatatanda ng Zhao family, at ang kanyang matalas na mata ay sumulyap kay Senior Marshal Brother Guang. Nanlamig si Senior Marshal Brother Guang. Dahil sa mga mata ni Zhao Fang, hindi siya mapalagay. Ang Senior Marshal Brother Guang na ito ay maraming beses na nakipagsama-sama sa Yin family para subukang patayin ako. Ngunit siya ay alagad ng isang hari. Maghihintay ako ng tamang oras para tapusin siya. Si Zhao Fang ay may sariling plano. Sa empty zone, nawasak ang bagong Lord Dynasty sa isang gabi. Ang 10,000 Sacred Clan ay nagkaroon ng maliit na pagkatalo. Ang buong proseso ay isang pagsalakay lamang. Nang maglaon sa araw na iyon, sumakay ang grupo sa kanilang barko at umalis sa empty zone, nag-iwan ng isang alamat. Ang paglikha ng isang Lord Dynasty ay ipinagbabawal. Ang alamat na ito ay magpapatuloy sa mga henerasyon sa empty zone, tulad ng sa Azure Flower Continent. Sa loob ng barko, hindi nagtagal ay nalaman ni Senior Marshal Sister Wan Rong ang tungkol kay Zhao Fang na tinambangan, at gusto niyang suriin ang mga pinsala ni Zhao Fang. Hindi mahirap para sa iba na makita na pinag-isipang mabuti ni Senior Marshal Sister Wan Rong si Zhao Fang. Nang makita ang kalmado at mabait na Junior Marshal Sister na malapit kay Zhao Fang, nag-init sa selos si Senior Marshal Brother Guang, ngunit lahat ng Yin family ay namatay sa pagkakataong ito. Pakiramdam ni Zhao Fang ay walang magawa laban sa kabaitan ni Senior Marshal Sister Wan Rong. Sa simula, para maresolba ang mga hinala niya, gumamit siya ng diskarteng nakakakontrol sa puso para maapektuhan ang emosyon nito at isipin siya ng mabuti, ngunit hindi niya inaasahan na mauuwi iyon sa kasalukuyang emosyon niya. Si Zhao Fang ay hindi nang ahas na gumamit ng diskarte sa pagkontrol sa puso ng labis. Halimbawa, kung ginamit niya ito kay Senior Marshal Brother Guang, mararamdaman ito ng kanyang amo. Gayunpaman, kailangang aminin ni Zhao Fang na gusto niya ang pakiramdam ng pagmasdan si Senior Marshal Brother Guang na nagseselos at nagagalit. Junior Marshal Brother Zhao, may 5 buwan pa bago magbukas ang Divine Illusion Dimension. Kung magsusumikap ka pa, baka magkaroon ka ng pagkakataon. Hindi napigil ang sabihin ni Senior Marshal Sister Wan nang maalala niya ito. Nang banggitin ang Divine Illusion Dimension, maraming nakababatang disipulo ang hindi napigil ang matuwa. Malamang, ang Divine Illusion Dimension ay isang dimensyon na iniwan ng isang ancient god sa Divine Area, at ito ay kumukonekta sa kontinente isang beses bawat daang taon. Ang Divine Illusion Dimension ay naglalaman ng mga mapagkukunan mula sa Ancient and Immemorial Era. Maraming kakaibang bagay ang maaaring makuha mula sa Divine Illusion Dimension. Nag-usap ang ilang alagad. Maging ang mga mata ni Senior Marshal Brother Guang ay kumikinang. Naunawaan ni Zhao Fang kung tungkol saan ang Division Illusion Dimension mula kay Senior Marshal Sister Wan. Una, ang Divine Illusion Dimension ay hindi pagmamayari ng anumang puwersa. Tila, ang dimensyong ito ay nilikha ng isang Diyos, at ito ay umiikot sa paligid ng sona ng kontinente. Sa madaling salita, hanggat may kakayahan ang anumang puwersa, pamilya, o angkan, maaari silang pumasok dito. Gayunpaman, dahil ang landas ng dimensyon ay mahina, magiging hindi matatag kung sino man sa Void God Realm ang papasok.
Kadalasan, ang lahat ng puwersa ay nagpapadala ng mga half-step na kings o mas mahina dito, ngunit mayroon ding iilan na ligtas na nagpadala sa Void God Realm Kings. Ang Divine Illusion Dimension ay hindi isang mana. Ito ay isang inabandunang dimensyon na kumukonekta sa continent zone bawat daang taon. Higit pa rito, walang limitasyon sa edad para makapasok dito. Ang tanging paghihigpit ay paglilinang, ibig sabihin ay maaari ring pumasok ang mga matatandang eksperto. Maaaring sabihin na ito ay isang yugto para sa buong sona ng kontinente. Maaaring makilala ng isang tao ang mga imperial, mga henyo ng malalaking pamilya, at maging ang mga eksperto ng iba pang mga species doon. Maging ang mga miyembro ng 3-star at 4-star na kapangyarihan ay lilito sa Divine Illusion Dimension, at hindi mahalaga kung gaano sila kabata o katanda. Ito rin ang dahilan kung bakit nasa sabik ang mga Central Disciples sa Divine Illusion Dimension. Dahil ibang dimensyon ito na maraming mapagkukunan, tiyak na hindi ko ito mapapalampas. Sabi ni Zhao Fang. Siya ay tulad ng batang demigod. Kumikinang ang kanyang mga mata sa tuwing naririnig niya ang salitang mapagkukunan. Nang marinig iyon, nagtawanan ang lahat sa barko. Bata, wala ka pa sa True Lord rank at iniisip mong pumasok sa Divine Illusion Dimension para makipagkompetensya sa iba para sa resources. Mapaglarong sabi ng isang Origin Core Realm Elder. Ang mga nakatatandang henerasyong cultivator ay labis ding interesado sa Divine Illusion Dimension, ngunit may mas kaunting mga lugar para sa kanila dahil karamihan sa mga puwersa ay gustong iwan sila para sa mga nakababatang henerasyong disipulo na may higit na potensyal. Higit pa rito, mayroong ilang mga kapalaran sa loob ng Divine Illusion Dimension na may edad at talento na kinakailangan. Hahaha, Junior Marshal Brother Zhao, sa tingin ko dapat mong hintayin ang susunod sa loob ng 100 taon. Sa buong kasaysayan ng 10,000 Sacred Clan, ang pinakamahinang cultivator na nakapasok ay nasa pinakamataas na True Lord rank. Tumawa si Senior Marshal Brother Guang nang sa wakas ay nakahanap na siya ng pagkakataong tingnan si Zhao Fang. Siyempre, nakalimutan niya na may espiritual na alagang hayop si Zhao Fang, ngunit hindi magagamit ang mga espiritual na alagang hayop maliban kung mayroon silang aktwal na kontrata sa may-ari. Bukod pa rito, ang 10,000 Sacred Clan ay walang restriction sa cultivation sa kompetisyon para sa mga spot. Pagkaraan ng 3 araw, ang walang limitasyong barkong karagatan ay nakarating sa Tianfeng Great Island Zone. Bumalik sa 10,000 Sacred Clan, sa Hall of Missions, ang grupo ay nakatanggap ng maraming gantimpala. Sa pagiging pinuno, ang nakatatandang nakasuot ng puting damit ang higit na nakakuha. Nakatanggap si Zhao Fang ng halaga na may lilipat ng normal na True Spirit Realms. Pagkatapos bumalik sa misyon, bumalik si Zhao Fang sa palengke at inangkin ang Primal Crystal Stones na ginawa niya mula sa pagbebenta ng 2 Mud Poison Lizard Kings. Ito ay tumaas ng husto sa kanyang kayamanan. Ginamit niya ang mga reward at ang Primal Crystal Stones na iyon para ipagpalit ang ilang material na nagpapalakas ng katawan. Ang pangunahing isyu ngayon ay ang Golden Kun Sacred Lightning Body ay nangangailangan ng maraming pagsisikap at mapagkukunan. Alam ba ninyo na ang numero 1 henyo ng Tianfeng Great Island Zone ay darating para bisitahin ang clan? Si Luo Zone ay isa sa mga pinakabatang hari sa Great Gunlord Dynasty. Malamang, dumating din ang isang misteryosong tao, at ilang elder ng angkan ang pumunta para personal na batiin ang taong iyon. Narinig ni Zhao Fang ang talakayan habang pabalik sa kanyang lugar. Napakunot ang kanyang mga kilay. Ang nakatatandang kapatid ni Luo Shuir ay dumating ng napakabilis. Agad na binuksan ni Zhao Fang ang protective array at pumasok sa pag-iisa nang makabalik siya. Ayaw niyang maputol ang kanyang mga plano sa muling pagtatanim.